tali na ito o lubid. Ngayon, ano nga pong pangalan niyo, kuya? Ano pa? Jarayan kayo po. Denmark. Jan Mark, pares po kayong Jan ang pangalan. Sige po. Sa pagbabahay ko po ng saldahan, just gagamitin ko po itong tali na ito. Ano po napapansin ninyo mga kuya sa hawak ko pong tali na ito? Bukod po sa kanyang kulay, may nakikita po ba kayong buhol? Or sira? Wala po. Ano po? Ito po mga kuya, gagamitin ko po itong ilustrasyon o halimbawa ng relasyon po ng tao at ng Diyos noong unang panahon. Ang ating pong Panginoon Diyos, siya po ay nasa langit at tayo naman po mga tao tayo nasa lupa. Kagaya po ng tali na ito, ganito ko po mahihahalin tulad sa inyo yung relasyon ng tao at ng Diyos noong unang panahon. Para po mas maintindihan ninyo, halimbawa po, si Ate Sweetsel po, siya po ay tao, tapos si Ate Catherine naman po, siya po ay Diyos. Kaya maayos ang kanilang relasyon, ano po. Kaya po, ang tao, sa tuwing siya po itatawag sa ating Panginoon Diyos, kapag meron siyang gustong ilapit sa Kanya, meron siyang mga panalangin na gustong sabihin, sasabihin niya, "Hello God." Hello, God. Hello God. Ito ay nakakarating sa ating Panginoon Diyos. At ang ating Panginoong Diyos, kapag gusto niya tayo din kausapin, kapag gusto niyang sagutin yung ating mga panalangin, sasabihin niya sa atin, "Hello man." Hello, man. Hello man, ito ay nakakarating sa ating mga tao. Ganito po kaayos yung kanilang relasyon, kumbaga parang isang telepono, na malinaw yung signal. Ngayon po, alam naman po natin ng ating Panginoong Diyos po ang lumikha ng mundo. Siya po yung lumikha ng mga halaman, yung mga bundok, yung napakagandang karagatan po dito. At syempre tayo po mga tao, tayo po yung kanyang pinaka-espesyal na nilikha. Ngayon po, kilala niyo po ba o familiar po ba kayo kung sino yung unang taong nilikha ng ating Panginoon Diyos? Kilala niyo po ba mga kuya? Wala po. Sino po? Kung kilala niyo po. Panaram ko si Kuan, si Ibat Adan. Ayan, tama po. Si Eva at si Adan po. Sila po ang unang tao nilikha ng Diyos. At sila po ay niligay ng Diyos sa isang magandang hardin na ang tawag po ay hardin ng Eden. Ang sabi po natin Panginoon Diyos, malaya silang kumain ng kahit na anong prutas doon. Maliban lamang sa isa. Ano kaya yung pinagbabawal na prutas na kainin ng ating Panginoon Diyos? Alam niyo po ba yung prutas na yon? Dito, ang daming prutas dito. Ano kaya yung pinagbabawal na prutas po ng ating Panginoon? Mansanas po. Kayo kuya, alam niyo po ba? Mansanas din po. Sige po. Yun po yung kalimitan na alam natin at nakikita po natin kadalasan sa ibang mga libro na mansanas po yung prutas. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na ang prutas po na iyon, ang pangalan po nun ay, ito po ay bunga mula sa kaalaman ng kaalaman ng mabuti at masama. Yun po yung kanyang pangalan. Bunga sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ngayon po, yung po bang kaisa-isang utos ng Diyos ay sinunod ni Adan at ni Eva? Sinunod po ba nila? Di ba nila kinain o kinain nila? Ewan ko po. Kinain po nila, di ba? At dahil doon, sabi nga ng Diyos, bawal nilang kainin tapos kinain nila. Ngayon, dahil sinuway nila o hindi nila sinunod yung utos ng Diyos, kanina nakita natin maayos yung kanilang relasyon. Ngayon, dahil sa kanilang pagsuway at hindi nila sinunod yung kaisa-isang utos ng Diyos, ngayon po ay naputol na o nasira na yung maayos na relasyon ng tao sa Diyos. Pero sabi ng tao, ayos lang naman kahit hindi ko kasama ang Diyos. Kasi sabi ng tao, special ako nilikha ng Diyos. Maayos yung pangangatawan ko, meron akong sariling talino at diskarte. Kaya kaya ko namang mabuhay kahit wala ang Diyos. Mag-aaral ako, magsusumikap ako sa buhay. At ganun po yung ginawa ng tao. Nagkaroon siya ng maraming pera, ng pamilya, madaming kaibigan. Lahat ng mga bagay na gusto niya ay nabili niya. Pero alam niyo po ba yung tao na ito sa kabila ng mga bagay na yon? Kahit siya may mga pera na, maraming kaibigan, kapag siya po ay mag-isa na lamang sa kanilang bahay, siya po ay nakakaramdam ng kalungkutan sa kanyang puso. Sabi ng tao na ito, baka ito yung dahilan kaya nakakaramdam ako ng kalungkutan sa puso ko. Kasi wala akong maayos na relasyon sa Diyos. Kaya siguro ito na yung tamang oras para ayusin ko yung nasira kong relasyon sa Diyos. At dapat kailangan ko nang makabalik sa Kanya, kailangan ko nang mailapit ulit yung sarili ko sa Kanya. Kaya nag-isip po ng paraan yung tao. Sabi ng tao, siguro para makalapit ako sa Diyos, sasama po ako sa isang relihiyon. Ito yung sinabi ng tao.
siguro pag sumama ako sa isang relihiyon, maaari na akong makalapit ulit sa Diyos. Kasi ang dami ko nakikitang tao na nagsisimba. Nakita ko na nagdarasal sila, sumisimba sila kada linggo. Baka yun yung yun yung paraan para makatawag ako sa ating Panginoong Diyos. Pero tingnan po natin, susubukan po ng tao na tumawag sa Diyos ulit. Hello, God. Hello God. Nakaabot po ba? Kuya, nakaabot po ba? Hindi. Hanggang dito lang, sabi ng tao, baka kulang pa, baka hindi sapat yung nagsisimba lang ako, meron akong relihiyon. Siguro kailangan ko na ding baguhin yung buhay ko, kailangan ko nang gumawa ng mabubuting bagay. Siguro, dahil madami akong pera, tutulong na ako sa mga kapwa ko, tutulong ako sa mahihirap, gagawa ko ng mga mabubuting bagay. Tapos siguro, sasamahan ko na din aayusin ko na din yung ugali ko. Ititigil ko na yung mga bisyo ko, hindi na ako magiinom, hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako magbibisyo. Tapos, magiging mabuting anak na ako, magiging mabuting ama na ako sa pamilya ko. Tapos yung mga kaaway ko, hindi ko na sila aawayin, makikipag-ayos na ako sa kanila. Sabi ng tao, baka sa mga pamamagitan nito, sa pamamagitan ng mabubuting gawa na ito, ay makakatawag na ako sa ating Panginoong Diyos. Tingnan po natin, tatawag po ulit yung tao sa Diyos. Hello, God. Hello God! Nakaabot po ba? Hindi po, hanggang dito lang. Base po sa tali na hawak ko ngayon, ano po kayang dahilan? Ano pong meron sa tali na ito kung bakit hindi makaabot ang tawag ng tao sa ating Panginoon Diyos? Ano pong meron na ngayon? Meron na pong Paul. Meron na pong buhol, tama po si Kuya. Meron na pong buhol, ano? Meron na pong nakaharang, meron ng hadlang sa pagitan ng tao at ng Diyos. At alam niyo po ba, ang buhol na ito, ang simbolo po nito ay kasalanan. Ang kasalanan daw po ay malaking hadlang sa pagitan ng relasyon nating mga tao sa ating Panginoong Diyos. At ang kasalanan po, baka isipin ninyo, ako wala naman akong kasalanan kasi hindi naman ako pumapatay ng tao, hindi man ako nagnanakaw ng mga malalaking pera. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na sabi po sa Biblia na ang lahat daw po ng tao ay nagkasala tulad nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang matuwid, wala kahit isa. Ano po? Kaya kahit anong estado nyo sa buhay, mahirap man kayo o mayaman, may pinag-aralan man kayo o wala, bata, matanda, lahat po ng tao sa mata po ng Diyos, lahat po ay nagkasala. At alam nyo yung kasalanan po, hindi po ito maliit na bagay. Meron po itong kabayaran. Dito po sa ating bayan, pag po tayo nakagawa ng mali, laban sa ating batas, halimbawa, nagnakaw tayo, ano pwede mangyari sa atin? Pwede tayong ipahuli ng barangay, pwede tayong ikulong, di po ba? Sa Diyos po, ang kabayaran daw po ng kasalanan, sabi sa kanyang mga salita, ay kamatayan. Ang kamatayan po na tinutukoy dito na kabayaran ng kasalanan, hindi po ito kamatayan ng ating mga pisikal na katawan. Kasi hindi naman po natin alam kung kailan tayo mamatay. Ano po? Hindi natin alam kung sa anong paraan o anong dahilan o kailan po. Pero ang tinutukoy po dito na kamatayan na sa salita ng Diyos, ito po ay kamatayan ng ating espiritual na katawan. Na kung saan po yung ating pong espiritu, dahil nga po tayo makasalanan, hindi po tayo sa langit mapupunta. Hindi po sa langit pupunta yung ating espiritu. Dahil ang langit po, ito po ay perpektong lugar. Wala pong lugar ang kasalanan sa langit. Kaya po tayo mga tao, kapag po tayo namatay na may kasalanan, ang ating pong patutunguhan ay sa impyerno. Ito po, ang tawag namin dito, bad news o sa masamang balita. Sino po bang may gusto sa inyo ng masamang balita? Wala po ano. Ang gusto natin ay yung mabuting balita lagi lang. Ano po? Kaya po ito yung dala namin sa inyo. Ang salita po ng Diyos, ito po ay mabuting balita. Opo, totoo na merong mamamatay. Kailangan mamatay sa ating mga kasalanan. Ang Panginoong Diyos na po yung gumawa nun. Nakita ng Diyos na kahit anong gawin po natin na pagtawag o paglapit sa Kanya, gumawa man tayo ng mabuti, sumiba man tayo kada linggo, hindi natin kayang makarating sa ating Panginoong Diyos. Kaya siya na po yung gumawa ng paraan. Binigay niya yung kanyang anak na si Jesus para po sa atin. Sapagkat sabi po nga sa kanyang mga salita, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo, na anak ng ating Panginoong Diyos. Siya po yung namatay, 'di ba? Siya yung nagbayad ng mga kasalanan natin. Siya na yung namatay para sa atin na imbes na tayo yung mamatay, siya na yung nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. Sabi din po sa John 3:16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na binigay niya ang kanyang anak na si Jesus
na kung sino man ang manampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung kanina pinag-uusapan natin, kamatayan papuntang impyerno. Ngayon dahil binigay na ng Diyos si Jesus sa ating buhay, inalay yung kanyang buhay para sa ating mga kasalanan, ang kapalit na nun ay buhay na walang hanggan na po. Napakaganda po ng pagmamahal na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ayaw niya tayong mapahamak at gusto niya po tayong iligtas. Ngayon po, hindi na po ako mahabaan pa yung pagbabahagi ko sa inyo. Pero sa pagpapatuloy ko po sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos, gagamit naman po ako ng tela na kulay pula. Ito po, kaya po siya kulay pula, gagamitin ko po siyang simbolo o ilustrasyon po ng dugo ni Kristo. Alam natin mga kuya na si Kristo, siya ay namatay at ipinako sa krus. At nung siya ipinako sa krus, doon tumigis o dumanak umagos yung kanyang dugo. Ano po? Ngayon, nakikita nyo pa po ba yung buhol kanina? Hindi na po nakikita nyo pa kuya yung buhol. Baka anino lang yung nakikita ninyo. Nakikita nyo pa po ba yung buhol? Wala na, hindi nyo na nakikita po. Ganon din po ang ating Panginoon Diyos. Kapag siya titingin sa atin, pag titingin ng Panginoon Diyos sa mga buhay natin, ano na makikita ng Diyos? Ang makikita na niya ay dugo ni Kristo. Hindi niya na makikita yung mga buhol natin, yung mga kasalanan natin. Na kapag siya ay ating tinanggap sa ating buhay, bilang ating Panginoon na tagapagligtas, ang makikita niya ay dugo na ng anak niyang si Hesukristo. Parang nagkaroon po ng daan. Kanina, hindi makatawag yung tao, hindi makalapit ang tao sa Diyos. Pero ngayon, nagkaroon na ng parang bagong daan, parang tulay. Alam niyo po ba sabi sa kanyang mga salita, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makakarating sa Diyos Ama kundi sa pamamagitan ko lamang. Si Jesus po yung nagsabi nun, na siya lamang po yung tanging daan papunta sa ating Panginoon Diyos o sa langit. Na basta tayo ay maniniwala at mananampalataya sa Kanya. Ngayon, ito po yung magandang balita na binigay sa inyo ng Panginoon Diyos sa hapon na ito. Kami po, galing pa kami sa malayong lugar at hindi po aksidente na napadpad kami dito sa inyong bahay. Pero ito po yung kagustuhan ng Panginoon Diyos sa inyo, na marinig ninyo yung mabuting balita ng kaligtasan, na kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, tatanggapin natin siya sa ating buhay bilang ating Panginoon tagapagligtas, kaya niya patawarin yung ating mga kasalanan. Pero hindi po natatapos doon. Hindi lang natatapos sa pagtatakip ng ating mga kasalanan. Alam niyo po ba na kapag tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, hindi niya lang tayo basta patatawarin sa ating mga kasalanan, hindi niya lang basta tatakpan yung mga buhol sa ating buhay. Kapag tayo naniwala sa Kanya at nanampalataya, kaya niya tayong bigyan ng bagong buhay. Parang taling ito. Ngayon po mga kuya, nasa na po kaya yung buhol? Nasa na po kaya? Wala na po. Hindi po ako nagmamagic sa inyo. Ganito po yung gusto kong ipakita sa inyo na kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Na yung buhay po natin marahil napupuno na ng mga buhol, napupuno na ng mga kasalanan. Pero ito po yung mensahe ng Diyos sa inyo sa hapon na ito, na gusto niyang iparating sa inyo na pag po tayo naniwala sa Kanya, tinanggap natin siya sa ating buhay, kagaya po ng taling ito, kaya niya tayong gawing bago. Ngayon, ito po yung panawagan ng Diyos. Siya po daw ay kumakatok sa pintuan ng inyong mga puso ngayon sa mga oras na to. Na ang sabi po dun sa kanyang mga salita, na kung siya po inyong papasukin, siya po ay papasok at kakain na kasama kayo. Ang ibig sabihin po nun, gusto po ng Panginoon Diyos na magkaroon siya ng relasyon sa inyo po. Tulad ng pag kumakain tayo, syempre yung gusto nating kasama, yung mga mahal natin sa buhay. Ganun po yung gusto ng Diyos, magkaroon siya ng relasyon sa bawat isa sa atin. Ngayon po, huling katanungan na lamang po. Ito po yung gustong parating sa inyo ng Panginoong Diyos. Gusto niyo po ba siyang tanggapin sa inyong buhay ngayon po bilang inyong Panginoon at tagapagligtas po? Oo. Opo, si Kuya Jan, kayo po. Sige po, bilang inyong tugon po, napakaganda po na ito po yung pinakamagandang desisyon po na pwede niyong gawin sa inyong buhay. Na tanggapin si Jesus sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ngayon po, tayo po yung mananalangin. Maiksing panalangin lang po ito. Susundan nyo lamang po yung sasabihin ko. At sa pamamagitan po na ating panalangin, ating pong idudulog sa Diyos yung ating buhay.
aaminin natin sa Kanya na nagkamali tayo, nagkasala tayo, at tatanggapin natin siya sa panalangin natin bilang ating Panginoon. Ano po? Sige po, tayo po'y tumungo bilang ating pagtugon.